Sabi pala kasi sa atin yung go bag, pero hindi naman limitado ang paghahanda sa go bag natin. Isa lang yan sa paghahanda. Importante pa rin yung mga plano natin. First, ituturo palagi sa atin na magkuble, duck cover and hold. Pero yung duck cover and hold kasi hindi one size fits all yan eh. Pag wala kang lamesa, wala kang magtataguan. Ang importante yung awareness natin, ano yung pwedeng bumagsak sa atin. Ngayon, ang tanong, depende sa oras kung kailan mangyayari yung lindol. Siyempre, pag tulog tayo, wala tayong chance makakilos, di ba? So, siguro yung awareness natin sa paligid, no, kung talagang malapit, pwedeng tumakbo, di lumabas na lang tayo ng open area. ng open area, no? So, yun yung plano and situational awareness. Pero, pagkatapos na ito, siyempre, baka hindi lang natin mabitbit yung mga gamit natin, yung mga go bags din natin. Importante, safe tayo. Yes. Pero, pag buhay tayo, ang next naman na tip ko sa atin, isipin naman natin, paano tayo, kunwari, yung mga nasa bahay, hindi babalik tayo may aftershocks. Di ba? So, sa paghahanda, more than yung go bag natin, saan tayo pa pwedeng matulog? Saan ang pa pwedeng evacuation area? Nakakaawa dahil yung mga kababayan natin nasa damuhan na lang natutulog. Naka-plastic. Walang shelter. So, sa paghahanda natin, hindi lang limited sa go bag, yung in-advocate ko. Meron dyan, para ka pa magbabakasyon na nandyan lahat yung gamit mo. So, yung mga matting, so nandyan lahat. Ang isipin natin, yung kinabukasan, paano tayo kakain, paano tayo magluluto. Kaya hindi ako agree sa magbibigay ng mga bigas. Kasi paano magluluto yung mga yan? Right. So, dapat ready to eat na. Dapat ready to eat ang mga binibigay. Di ba? So, ang isa pa is yung reunification plan na tinatawag. Yung reunification plan, paano ka magkikita ng mga kamag-anak mo? Nagkataon gabi lang to. Pero kung umaga, nasa opisina tayo, nasa eskwela ng mga bata, paano tayo magkikita, no? When cellphones are down. So, ito talagang pangyayari sa lindol. Kapag ikaw ay napuruhan talaga, well, siguro yun ang oras mo na. Pero pagka ikaw ay nag-survive, ang dami mo kailangan i-consider. So, part ng emergency planning natin for earthquake, etong mga plano na to. Kaya sabi ko palagi, it's more than the go bags, sinasabi ng gobyerno natin. Kung hindi yung mga planong dapat gawin. Yung imbak ng pagkain, kasi yung bag natin, eto, pang-evacuation lang to. Ang ating go bag, kaya backpack lang yan. Ito yung mga nakikita na sa mga CIA movies pag busted na sila eh. Ito na yun, nandito na yung mga gamit nila, di ba? Pero ang go bag talaga pang evacuation. Pero what if, doon ka lang sa labas ng bahay mo, pwede ka namang bumalik, maghakot ng gamit. Ang importante yung stockpile. Yung stockpile, sabi ko yung imbak mo. Yung ayuda stockpile mo ng pandemic, dapat meron ka noon. For example, 2 weeks, may pagkain ka, may tubig ka. So alam mo, meron kang huhugutin. No? Kasi again, kung sa go bag, sasabihin sa mga tips, minsan nakita natin for 3 days, impossible to put 3 days of food in your bag. Diba? So yung mga importante. Ako naman, sa pang-araw-araw, meron ka ring bit-bit sa katawan mo kasi ang go bag mo hindi mo bit-bit yan, di ba? Maaring nasa bahay lang. So tawag diyan is yung on-person gear or sa mga bata ngayon sa schools, di ba, sa lanyard nila may whistle. Meron. Yan, oo, may flashlight. So meron yun yung important gears naman na nasa iyo palagi, bit-bit mo yon nasa katawan mo. So tawag yung everyday carry item. So for example, ako on my left pocket, meron akong dalang flashlight palagi. Ayun. So parang kumbaga nakagisnan ko na, part ng routine ko na, daily routine. So sa left side ko, meron akong multi-tool. Meron akong whistle sa aking keychain, 'di ba? So yun yung importante kasi ang preparedness is redundancy at saka culture eh. Hindi siya yung tipong nasa isang bag lang at nandiyan lahat yung paghahanda mo, hindi. Diba? So, different levels of preparedness. So, yung redundancy is very important in preparedness. Yung daily habit mo. Yes. Yung